Sa kamakailang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyan diin niya ang mga pangunahing issue sa bansa. Kabilang dito ang soberanya sa West Philippine Sea, kapakanan ng mga overseas Filipino workers o OFW, paksilica, pagtaas ng presyo ng bilihin, kuryente at langis, at iba pang usapin gaya ng kakulangan sa mga silid-aralan. Bunsod nito, iba't ibang komento ang inihayag ng mga mambabatas sa mga tinalakay ng Pangulo. Ang gustong marinig ng ating mga kababayan, 29.8%, kung ano na nangyari doon sa investigasyon sa flood control. Tama yun. Pero para sa akin, kulang. State of no achievement para sa mga manggagawa. BBM, bagsak na bagsak ang marka para sa mga manggagawa. Inaasahan namin, actually nakaredy na kami kung merong sasabihin ng Pangulo na prioridad para sa mga manggagawa. I think ang unang-unang nag-garner ng longest applause ay yung system loss na pinapatong sa ating mga kababayan. Lahat tayo ay nagbabayad ng ating electric bill. Tama naman din talaga na panahon na para tanggalin yung system loss na ipatong sa mga consumers. No? Hindi po pwedeng isang aspeto lamang ng problema ang tutugunan. Kinakailangan talaga nating mag-diversify, mag-invest in renewable energy para mas maging abot kaya ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Sa kabila nito, bahagi sa pinagtakhan ng publiko ang hindi pagbanggit sa issue ng impeachment. Dahil dito, nagbigay komento rin ang ilan sa mga bahagi nito. Mahahaluan po kasi ng politika pag binanggit niya po yung his is not part of it. So pinaubayan niya lang po sa Senate. So I believe na tama lang naman po yun na hindi niya binanggit. Kasi nga po, ang Vice President office po, is Office of Vice President, is executive din po Medyo masama po tignan. Kaya tama lang siguro yun na hindi na muna niya binanggit yun. Kasi nasa institusyon na, nasa Senado, nasa impeachment court, the one with the jurisdiction over the matter. Samantala, para naman sa ilang bahagi ng mga ahensyang tungkuling magtaguyod ng bansa, bahagyang pabor sa kanila ang mga tinalakay sa naturang SONA. Very positive naman ang pinaalam sa ating Pangulo at makikita niyo resulta niyo this year and next year. Sa mga nakalipas na taon na paninilbihan ng Pangulo, patuloy pa ring nananawagan ng tunay na katapatan sa pamamahala hindi lamang ang mga mambabatas, kundi lalo't higit na ang mga mamamayang apektado sa tunay na estado ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.